Ang pagsimula ng pag-atake ng mga misteryosong karakter na dumating sa Elbaf, ang kamukha ni Shanks at ang kasama niyang babae na nababalot ng bandage ang muka. At ang hindi pa natin alam kung anong klaseng abilidad na kayang mag-inflict ng intense na sakit sa mga targets nito. Sa chapter na ito, makita din natin ang mga bagong karakter at ang isang karakter na napaka-vital, napakalaki ng factor sa loob ng kwento ng One Piece. But before we start guys, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button dahil napakarami pa sa inyong mga nanonood sa channel ang hindi pa nakasubscribe. Pero huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Camaraderie Cups dahil sa chapter na ito ay mawi-witness din natin ang gagawin nilang banquet para i-welcome ang buong Straw Hat Crew sa Elbaf. Sa pinakaunang page, makikita natin na si Bonnie at itong si Chopper ay nakaupo sa isang higanteng aklat. Habang sinasabi nitong si Bonnie na napakalaki daw ng aklat, hindi nila mabasa dahil napakalaki din ng letra. Dahil syempre guys, paano nila yun babasahin kung hindi nga nila makita ang buong word sa sobrang laki nito? Hindi nagtagal ay inintroduce naman ni Saul ang head librarian sa loob ng Owl Library na walang iba kung hindi si Bibelot. Itong si Bibelot daw ay isang literal na owl. Hindi siya isang tao na nag-transform lamang sa anyo na ito. Isa siyang literal na ibon, isang literal na kwago na nakakain ng isang devil fruit na nagbibigay sa kanya ng ability na palakihin ang bawat bagay na makikita niya. Basing from these panels din guys, hindi nakakapagsalita itong si Bibelot. Tulad ng isang normal na kwago, humuhuni lamang siya ng tulad ng isang literal na ibon. Pero nasabi dito ni Saul na one thing is for sure, napakatanda na nitong si Bibelot. More than 100 years na siyang nabubuhay at sa loob ng buhay niyang yon, nananatili siya sa loob ng Owl Library at ang ginagawa niya ay ang tanging palakihin ang lahat ng aklat na dinadala dito. Ayon din kay Saul, dahil nga daw ang Elbaf ay hindi naman parte ng world government, hindi sila pinupuntahan ng mga officials ng government, hindi sila pinupuntahan ng mga admirals at ng kung sino pang nagaling sa gobyerno dahil hindi na sila nasasakupan ng mga yon. Ang natatanging way para daw makapagdala ng mga news o ng mga balita papunta sa Elbaf ay sa pamamagitan ng mga fishermen na nakakakuha daw ng mga kumakalat na mga newspaper, ng mga papel na kung saan-saan at dinadala nila yun dito kay Bibelot at si Bibelot naman ang gumagawa ng paraan para palakihin yon at para mabasa nila. Si Lilith naman, manghang-mangha dito kay Bibelot habang sinasabi na most probably nakain daw ng kwagong ito ang rare fruit. Ang ability na nakakapagpalaki ng mga bagay-bagay. Ang ikinagugulat dito ni Lilith is that hindi niya akalain na maging ang mga inorganic na mga materials tulad ng aklat at ng ibang mga bagay ay kaya din palang palakihin sa pamamagitan ng ability na yon. Most probably ang iniisip dito ni Lilith, ang nagagamitan lamang ng fruit na yon ay ang mga buhay o ang mga living organisms tulad ng mga tao, ng ibang mga hayop. Kaya naman dito ay nasabi niya na napaka-fitting. Perfect daw talaga ang ability na ito para sa kwagong ito at talagang magbe-benefit dito ang buong Elbaf. Si Robin naman kalmadong nakaupo at inoobserbahan ng mga bagay-bagay habang tinatanong siya nitong si Saul na napaka-nostalgic daw ng mga pangyayaring ito. Tinanong naman itong si Chopper, itong si Robin, kung meron daw bang mga aklat dito tungkol sa medical informations. Na sinagot naman itong si Robin na actually meron silang konti pero hindi ganun kadami dahil nakafocus daw ang kanilang aklat tungkol sa archaeological and history works. Meaning, hindi talaga ganun karami ang tungkol sa kanilang medical books. Pero sinabi naman ni Saul kay Chopper na actually marami daw medical books na originated here from Elbaf. Meaning hindi yun ang mga aklat na nanggaling sa Ohara na na-restore nitong si Saul, meron talagang mga original na aklat tungkol sa medical works na mismong gawa dito sa Elbaf. However, napakalaki daw nun. Meaning, since originated nga siya sa Elbaf, gawa siya ng mga higante. Kaya malaki din ang aklat na yun. At hindi nila yun mapapaliit unlike the other books na nanggaling sa Ohara na originally kasing size lang talaga na fitting for humans. And then switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa Walrus School na kung saan nandito at naglalaro itong si Luffy, ang dalawang higanteng mga bata at itong si Usopp. Pinaglalaroan nila ang higanteng swing, ang higanteng duyan. Habang tuwang-tuwa at nag-e-enjoy talaga itong si Luffy, umiiyak at takot na takot naman ng mga bata. Pero since nag-e-enjoy nga itong si Luffy, hindi niya na pinapansin ang pag-iyak ng mga batang to hanggang sa dumating itong si Nami at pinagpupukpok ang ulo ni Usopp at ni Luffy habang sinasabihan ng dalawa na hindi daw ba nila nakikita na takot na ang mga bata. Na sinagot naman itong si Usopp na actually pinipigilan din niya si Luffy pero hindi niya yun magawa dahil nga sa tuwang-tuwa at nag-e-enjoy ito.
Agad namang sumubsob at lumapit ang isa sa mga batang higante dito kay Gert habang umiiyak at nagsusumbong na takot daw sila sa ginagawa ni Luffy. Si Luffy naman, pinagsasabihan ng bata na napaka-shameful daw na ginagawa niya. Hindi daw dapat umiiyak ang mga warriors. Na dito, pinigilan at pinatahimik siya nitong si Sanji dahil actually at this point hindi pa aware itong sila Luffy na hindi talaga built for fighting at hindi sinanay sa violence ang panibagong henerasyon ng mga bata sa Elbaf. Pero nagulat na lamang dito si Sanji nang tingnan niya ang bata at nang makita niyang kaparehong expression na nakita niya nang ginawa ito ni Momonosuke habang tinatanong niya ang kanyang sarili na universal brat behavior na daw ba ito. Pero dito makikita natin na medyo nalungkot at na-disappoint itong si Luffy dahil nga dito ay na-explain na sa kanya ni Sanji na sa pamamagitan ng ginawang revolution, sa ginawang pagbabago ni King Harold ay mas sinasanay nila sa makabagong pamumuhay ang panibagong henerasyon ng mga bata unlike ng mga previous pang henerasyon na sanay sa gera at sa laban. Pero dito ay in-explain naman sa kanya ni Usopp na actually hindi naman ganun kasama, na ganun ka-peaceful na sa loob ng Elbaf. Pero still, malayo ito sa kanilang ine-expect na para bang isa itong warland na literal. Pero dito ay biglang may sumigaw ng pangalan na There You Are, Straw Hat, habang dala-dala ang isang napakalaking sword. Hinampas sila nito ni Luffy, subalit nakaiwas itong si Luffy at itong si Usopp. Dito din ay biglang para bang nagseryoso itong si Luffy, habang sinasabing hindi naman daw pala actually ganun ka-peaceful sa loob nito. Habang sinasabihan siya nitong si Colon na napaka-open niya. Nakababa ang kanyang guard kaya inatake siya nitong si Colon. Subalit hindi gumalaw si Luffy at sinalo niya ang ginawang paghampas nito ng kanyang wooden sword na dahilan kung bakit nawasak ito sa pamamagitan lamang ng pagblock ni Luffy gamit ang kanyang kanang kamay. Gulat na gulat itong si Colon, subalit hindi doon nagtapos ang kanilang komprontasyon at ginamit ni Luffy ang kanyang geared Gomu-Gomu no Elephant Gun na nagawa namang maiwasan itong si Colon. Dito ay gulat na gulat itong si Usopp habang pinagsasabihan si Luffy na wag daw niyang i-overdo ang pinagagawa niya dahil baka masobrahan at baka tamaan niya talaga itong si Colon. Na sinagot naman itong si Luffy na wag daw mag-alala itong si Usopp dahil right in the first place wala naman siyang balak na patamaan itong si Colon dahil alam natin na kapag tinamaan siya nun, patay si Colon. Pero dito ay tuwang-tuwa itong si Luffy habang sinasabi na buti naman daw at hindi lahat ng mga bata sa loob ng Elbaf ay napakalalambot at napaka-soft. Pero ang mga bata naman sa Elbaf ay nainis kay Luffy habang sinasabing napaka-violente daw nito na masama daw ang ugali nitong si Luffy. Although alam naman natin na pabiro and in a way na parang nagjo-joke lamang sila. Dito ay tuwang-tuwa itong si Colon habang sinasabing ang galing daw ni Luffy, napakaangas. Ito daw pala ang abilidad ng isang emperor. Dito din ay pinagsabihan si Colon ng iba pang mga bata na ganun din daw si Colon. Napaka-violente din ito at hindi nila gusto ang attitude nito. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi pumapasok si Colon, nagdi-ditch siya sa school at mas pinipili niya pang maging isang tambay. Na dahilan kung bakit sinabihan naman ni Colon ang mga batang ito na shut up, wala daw siyang pakialam sa mga weaklings. But then dumating bigla dito itong si Ripley habang pinagsasabihan si Colon na wag daw itong mag-cause ng komosyon. Pero tinagdag din naman itong si Ripley na honestly naman daw napakaganda, napaka-solid ng first strike na ginawa niya. Na sinagot naman itong si Colon habang sinasabihan si Ripley na mom. Na nangangahulugan na nanay nitong si Colon si Ripley. At sinabi din dito nitong si Colon na may dinala daw siyang mga pagkain galing kay Mato-san na ang nakita nating babae sa loob ng bar habang inaantay nila ang pagdating ng mga giant warrior pirates. Meaning, hindi yung nanay ni Colon, itong si Ripley ang kanyang nanay. Gulat na gulat dito itong si Luffy habang sinasabi na nanay na daw pala itong si Ripley. Pero in the very least, at least daw tinuturuan nitong si Ripley ang kanyang anak ng old ways ng tungkol sa pakikipaglaban. Habang itong si Sanji naman ang itinatanong kay Ripley ay kung hindi man lang daw ba nito pagsasabihan itong si Colon na bigla na lamang silang inatake. Dito na din i-reveal nitong si Colon na ang kanyang tatay ay isang human. Nasabi niya na ang kanyang tatay ay isang pirate din at wala itong kinatatakutan na kahit na sino, kahit ng mga giants sa loob ng Elbaf. Nang dahil dito, gulat na gulat itong si Sanji pero in-explain sa kanila ni Ripley ang mga bagay-bagay. Sinabi nitong si Ripley na ang kanyang asawa ay isang normal na human. Subalit nang dahil na nga sa napakalayo ng kanilang age gap na sobrang bata pa daw ng asawa nitong si Ripley na ang human nga na tinutukoy nitong si Colon. Nang dahil na nga sa napakalayo daw ng age gap nilang dalawa, pinili nila na wag na lamang magpakasal dahil napaka-weird naman daw
kung tanging ang lalaki lamang na yon ang tumatanda at mananatiling bata pa rin itong si Ripley. Na dahilan kung bakit mas lalo pang nagulat itong si Sanji dahil alam naman natin na inggit si Sanji sa human na yon. Pero just think of it guys, paano kaya yun mag-work kung napakalaki na Ripley at napakaliit naman ng human na yon. Pero hindi naman nagtagalay pumunta din itong si Luffy sa loob ng Owl Library na kung saan ay manghang-mangha din siya matapos niya makita ang mga higanteng mga aklat. Nagpaalam itong si Robin kay Luffy na hindi muna siya susunod agad sa banquet dahil mas gusto niya pang makipag-usap muna kay Saul. So sinagot naman ni Saul na actually napakahaba daw ng oras nila ni Robin kung gagawin nila yon. Dahil for straight 3 days, ganun katagal ang duration ng ginagawang banquet ng mga Giants. 3 araw guys, ganun kahaba. Dito din ay sinabi nitong si Chopper na magsistay siya sa Owl Library dahil gusto niya pang magbasa ng mga aklat. Si Lilis naman, imbes na pumunta din sa banquet, gagawa daw siya ng paraan para makuha ang kanyang residence permit. Dahil alam naman natin na for now, magsesettle muna itong si Lily sa loob ng Elbaf para nga itayo ang kanyang laboratory para magawa ang mga equipments at ang mga bagay na kakailanganin niyang gamitin para mabuksan ang package na kung saan ay naroroon at nakapreserve ang clone ni Stella. As for Franky naman, ayon kay Franky, mananatili din muna siya para pag-imbestigahan at para obserbahan ang tungkol sa napakalaking Adam Tree. Dahil mismong sa isang napaka-humongous na Adam Tree daw, nakalagay ang buong island ng Elbaf. Ayon din dito kay Franky, ang kanilang ship na ang Thousand Sunny ay gawa mismo sa wood na nanggaling sa Adam Tree. Na sinagot naman itong si Saul na actually marami pang ibang mga Adam Tree sa loob ng One Piece World. However, ang Adam Tree na ito na nasa Elbaf ay ang pinakamatanda at ang pinakamalaki sa lahat ng mga Adam Trees na yon. And because of that, given na may kanika-nila silang mga interes, may kanika-nila silang gustong gawin, sinabi naman ni Luffy na kung ganun, siya muna ang pupunta sa banquet dahil hindi niya pwedeng antayin na makarating siya sa limit dahil marapit na siyang magutom. Pero bago sila umalis, sinabi naman ni Gerd na meron siya ginawa ng mga bagay para sa kanila. At dito na nga na-feature ang bagong outfit ng natitira pang mga miyembro ng Straw Hat, ang kanika-nilang sariling mga Elbaf outfits. Makikita natin dito na meron ng bagong suot na mga damit itong si Brook, si Robin, si Franky at maging itong si Jinbei. Pero ang pinaka-highlights dito ay ang outfit nitong si Robin. Napaka-angas, napaka-unique at napaka-classy. Tuwang-tuwa dito si Brook habang sinasabi na mas nagmukha daw siyang warrior sa outfit niya ngayon. Tuwang-tuwa din itong si Franky. Pero naitanong dito ni Franky bakit daw napakasakto ng mga sukat nito na para bang hinulma talaga ito para sa kanila. Na sinagot naman itong si Gerd na actually gumagawa daw siya ng mga human clothes for fun na para bang ginagawa niya yung hobby or pampatay oras at nagkataon lamang na sumakto ito sa kanila. Dito din ay tuwang-tuwa itong si Robin at talagang na-appreciate daw niya ang ginawa nitong si Gerd para sa kanila. Habang si Gerd naman, tuwang-tuwa din at nakukyutan siya sa ginawa niyang mga bagong outfit para sa Straw Hat crew. And then since all has been set na nga, nagdayag na muli sila sa pamamagitan ng lumilipad na ship sa loob ng Elbaf at pumunta na sila sa banquet habang nagkakaroon ng shifting of scenes at makakarating tayo ngayon sa Oust Castle malapit sa Western Village. Sa mismong castle na kung saan ay nag-appear ang dalawang napaka-misteryosong karakter nang inaakala nga natin na ang twin nitong si Shanks at ang babae na nababalot ng bandage ang muka. Tinatanong dalawang ito ng guards kung sino daw sila at kung ano daw ang ginagawa nila sa castle na ito. Tinanong nila kung ang dalawang ito ay miyembro din ng Straw Hat crew at kahit na ganun, kahit pa miyembro sila nila Luffy, hindi sila pwedeng pumunta sa lugar na ito dahil ito ay off limits. Na sinagot naman ng babae na may bandage sa muka na ang hinahanap daw nila ay ang individual na tinatawad na Loki. Na sinagot naman ng dalawang guards na bakit hinahanap daw nila si Loki, ang napaka-evil at ang napaka-nakakatakot na taong yon o higante, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking kaguluhan sa loob ng Elbaf. Siya din ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang beloved king na si King Harold. And for that reason, yun din ang dahilan kung bakit empty ngayon ang castle na to. Pero in-insist pa rin ang babaeng ito na nababalot ng cloak kung nasaan daw itong si Loki. Na baka naman daw pwedeng dalhin sila ng dalawang guards na ito papunta sa lokasyon ni Loki. Sinagot ng guards na hindi yun maaari dahil baka linlangin sila ni Loki. Baka ma-deceive sila para pakawalan ang napakadelikadong higante na yon. Pero dito biglang nagbago ang tono ng babae habang sinasabing tama daw ang hinala niya, walang kwenta kung ganito ang gagawin niyang paraan.
habang nagsushoot ng parang mga light beams na hindi pa natin alam actually dahil hindi natin alam kung anong color ng mga ginawang pasabog ng babaeng ito. Wala din siyang pinanggit na pangalan sa ginawa niyang atake kaya hindi pa talaga natin alam guys kung paano niya ito na pull off. Pero nang dahil doon, nagulat at para bang na-shock ang dalawang higante. Pero wala naman daw nangyari. Kaya nasabi ng isang higante na may hawak na isang napakalaking axe na baka daw gino-joke o niloloko lang sila ng dalawang ito. Pero dito nagsimulang para bang magkaroon ng snapping sound. Matapos yun ay nakaramdam ng intense na pain ang higanteng ito to the point na halos napaluhod na siya sa sobrang sakit. And since wala naman tayong makikitang kahit na anong damage, kahit na anong dugo, kahit na anong injuries, o kahit na anong aura mula sa katawan ng higanteng ito, hindi din alam ng kanyang kasamang higante kung anong nangyayari. Gulat na gulat siya pero wala siyang magawa dahil hindi din makapagsalita at hindi may explain ang higanteng tumatamo ng damage kung anong nararamdaman niya at kung ano ang nagdudulot nito. Nagpatuloy pa sa pagsuffer ang higanteng ito to the point na halos mapadapa na siya sa sobrang sakit. Habang sinasabi ng babae na nagkamali daw siya kanina, hindi daw siya humihingi ng permiso, hindi yun isang request, yun ay isang order. At ngayon ay ino-orderan niya ang dalawang ito na dalhin sila ng kanyang kasama sa lokasyon ni Loki. But then switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa nagaganap na banquet sa gitna ng mga Giants at ng Straw Hat crew. Dito ay talagang pinapakita nila kung gaano sila ka-grateful kila Luffy. Habang tuwang-tuwa itong si Luffy at itong si Usopp dahil pangarap talaga nilang makarating sa lugar na ito, ang mga higante naman ay tuwang-tuwa at ipinapakita din talaga ang kanilang appreciation sa ginawang pagtulong sa kanila ni Luffy. Tuwang-tuwa din dito ang mga Straw Hat crew dahil kahit na daw napakaliliit nila, hindi sila minamaliit ng mga Giants at pinapakita pa nito kung gaano nila na-appreciate ang ginawa nilang pagtulong. Makita din natin dito na tuwang-tuwa itong si Luffy at talagang nag-e-enjoy siya sa nangyayari habang si Nami naman ay tinatakloban na ang kanyang tenga dahil nabibingi na siya sa sobrang lakas ng mga boses ng mga higante. At kung papansinin nyo guys, si Zoro walang pakialam, nag-iinom na siya agad. And then that toast continued guys at dito makikita nyo na ito ang dahilan kung bakit ang title ng chapter ay Camaraderie Cups. Ito ang tunay na banquet, ang tunay na kasiyahan na tinutukoy ng mga Giants na gagawin nila as a welcoming celebration para sa pagdating ng mga Straw Hat sa Elbaf. And then from afar, makikita natin na may isang napakalaking higante. Literal na para bang higante pa sa mga higante na papunta din sa village na kung saan ay nagaganap ang banquet. May kita din natin dito na tuwang-tuwa itong si Luffy habang ini-introduce sa kanya nitong si Hyro din si Stansen. Itong si Stansen pala ay ang isa sa mga natulungan ni Luffy previously sa Sabaody. Habang sinasabi nitong si Stansen na isa siyang miyembro ng crew nitong si Hyro din at ngayon nangangahulugan lamang yun na miyembro na din siya ng Straw Hat Grand Fleet. Dito ay nagkaroon ng konting flashback na kung saan itong si Stansen ay nahuli at ibinebenta sa auction house. Subalit nang dahil na nga sa ginagawang kaguluhan at komosyon nitong si Rayleigh at nitong si Luffy, nagawa nitong makatakas. So indirectly, natulungan talaga siya nitong si Luffy. Na dahilan kung bakit tuwang-tuwa din naman itong si Luffy at sinasabi niya kay Stansen na maganda daw at masaya siya kung nakatulong siya kay Stansen kahit na hindi siya nagmamalay. Pero hindi nagtagal, dumating na ang higanteng ito na mas malaki pa sa lahat ng ibang mga higante sa Elbaf. Habang sinasabi ng iba pang mga higante na Elder Harul has come. And let me tell you guys, kung sa tingin nyo malaki na ang mga higante sa Elbaf, tingnan nyo na lamang kung gaano kalaki ang diferensya dito. Ang mga higanteng ito ay nagmumukhang mga normal na tao lamang sa size ng kanilang Elder Harul na ito. Maging itong si Luffy at itong si Usopp nga ay gulat na gulat dito dahil ang size daw nitong si Harul ay almost the same as a size of a mountain na para bang isa itong literal na bundok. Ganon kalaki si Harul. At ang dahilan guys kung bakit alam ko na magiging isang napakalaking factor, isang napakalaking karakter nitong si Harul is that alam natin ng iba pang mga karakter tulad nitong si Edward Newgate na ang tinaguriang si Whitebeard, itong si Marshall D. Teach na tinaguriang si Blackbeard, itong si Harul naman ay ang tinagurian na ang Mountain Beard. Siya din ang itinuturing na hero of the Giants, ang pinakamatandang individual, ang pinakamatandang karakter sa loob ng kwento ng One Piece. Siya ay 408 years old. Surely tulad ng iba pang mga legendary na mga karakter sa loob ng One Piece, may napakalupit at napakaangas na lore itong si Harul na malalaman natin as the story goes on. Dito din ay nagulat pa nga itong si Luffy at talagang takot na takot siya nang makita niya na may nakatusok na sword sa ulo nitong si Harul. Na sinagot ni Harul na buti na nga lang daw
maswerte pa siya at natulungan siyang mabuhay at nailigtas siya ng kanyang helmet. Pero gulat na gulat pa rin itong si Luffy dahil kahit na ganun, kitang-kita naman natin na nakatagos at talagang nakawent through ang sword na ito sa ulo ni Harul. However, para sa susunod na mga pangyayari, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon, siguraduhin nyo na nakapag-iwan na kayo ng like, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic lumabas na lang to sa notification bar nyo at hindi na kayo mahuhuli sa bawat uploads natin. Also guys, we have an official Facebook page, kaya naman i-like at i-follow nyo na ang Facebook page na yon para hindi na kayo mahuli sa ating announcement tungkol sa One Piece at sa ating channel. Shoutout nga din pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito na pinapanood ang bawat video natin sa channel. Maraming salamat. I hope you guys visit Anime Updates PH again and I will see you guys on the next one.